Yung building, oh. Sana umuwi ka. Yan na. So, eto na mga kadabarkads, sa wakas, eto. Yan, nakapag-video ulit tayo kasi nga nito mga nakarang araw, nagkasakit nga yung ano, kaya di ako gano'n nakapag-video. At eto, i-update ko na kayo doon sa dagat nga ni Louie, na nagis dito noon, pumasok dito sa loop natin at inagis natin mga nakarang araw yun. Tapos dito pa rin talaga umuwi. So, eto, papakita ko siya sa inyo. Maraming naghahanap na sa inyo na itong kalapati nga ito. Yan, oh. Kita nyo, di ba, kuminis na siya. Yan, dito lang siya nakalagay. Yan, kita nyo, dami ng droppings niya. No? Buo-buo na rin yung mga naging droppings niya. Parang nga nung nandito siya noon. Tsaka tumaba na rin. Kasi nga kung ano yung kinakain ng mga breeder natin, pagkain niya din. Kasi iba kasi yung pagkain ng flyer mix ko, tsaka yung pang breeder nga natin. Kaya tumaba siya. Ito, hawakan natin. Ayan, ito na kayo. Ito na nga siya, oh. Yan, kita nyo, makinis na. At namumulbos na nga rin yung mga pakpak niya, no? Ewan ko nakikita niyo yung parang pumubulbos ng pakpak niya. Dapat nung mga nakaraan, ipapakawal nga natin ito. Kaso nga lang, gusto ko yung may video din kasi parang meron ebidensya sa inyo kasi minsan talaga may mga di natin hawak yung pag-iisip ng iba. Akala talagang inaangkin natin yung ibon na to. Pero wala akong planong angkin to. Kaya ang gagawin natin ngayon, doon ko siya bibitawan sa medyo malayo na talaga na lugar. Hindi tayo sa taas. Kasalukuyan nagpapahangin tong mga kalapati natin ditong dalawa, ang south natin. So nakikita nyo ba yung pinaka-building na yun sa dulo? Yun. Yung building na yun, doon natin siya papakawalan. Kasi sobrang layo, no? Ayan, doon papakawalan. So bahala na siya kung saan siya pupunta. Sobrang daming nagkakalapati sa lugar na yan. Kahit dito sa lugar na to, napakarami nagkakalapati. Kaya hindi ko akalain talaga na dito siya mismo pupunta. Mamaya pupunta tayo dun sa lugar na yung building na yun. May videohan natin yung mamaya. Isang sakay lang yan mula dito sa amin. So doon natin papakawalan. Titingnan natin kung makakauwi pa siya dito o hindi. Maraming ang nagko-comment nga sa atin na alagaan na lang daw natin tong ibon. Kaso nga lang, syempre may may-ari din naghihintay. Kaya kung sakasakali makauwi siya sa pinagigisa natin na yun, doon natin siya idediretso sa truck na, sa club training na agad natin idediretso yan sa Sabado kung sakasakali makauwi siya mamaya dito. O kung sakasakali lang. Pero kung sakaling mahuli nyo, alagaan nyo na lang mabuti kasi nga sobrang layo talaga ng uuwian ng kalapatin yan, Olonga po. Kung sakaling makauwi dito sa club training natin didiretso, maaaring maalala niya nga yung ganong sistema kasi doon siya mismo galing sa mga ganong training. Baka maalala niya na pauwi kasi talagang grabe itong kalapating to. Nung unang bitawan niyan dito, nakapanood sa mga nakapanood naman siguro, ang baba ng lipad, tapos panay bubong-bubong, tapos nagposte-poste pa. Tapos kinahapunan, nagulat ako nandito na. At pumasok siya, yung unang video natin sa kanya. Tapos sumunod, inagis natin doon sa may dulo naman. At yun, dito talaga rin talaga umuwi. At pumapasok talaga sa kulungan nga natin. Pero yung ininuman niya, yung tinanggal ko kasi hindi ko alam kung may sakit tong kalapating to, syempre, di ba? Minsan ganun kasi kahit malakas yung kalapate, hindi natin alam baka may dalang sakit. Yun, kaya hindi ko siya sinama sa mga kalapate natin. Talagang hiniwalay natin siya ng kulungan na sarili niya lang. Putik. So, eto na. Ayan, naligo muna tayo. Syempre, eto na siya. Kumain na siya at nakainom. Kita nyo, full tank na bago natin pakawalan ulit. So, eto, kung uuwi siya dito, edi okay. Makakarating siya sa pinaka-club training. Kasi marami din nag-comment na ganun lang daw ang gawin ko. Ayan, halos lahat sila ganun yung mga comment. Tapos, mangilan-ngilan na alagaan ko. Ayan din daw natin yung ginawa nila Ex Machina. Kasi si Ex Machina, si Japan din yung dagit natin, kinarga ka rin sa training. So eto, kung sakasakaling dito siya pupunta ulit, sa Sabado may kakarga ko siya. Pero kung sakaling hindi, papunta siya sa iba, sana alagaan na siya ng makakahuli sa kanya. Siguro talagang hindi niya talaga kayang makabalik nga doon sa Olonga po. So tara, samahan nyo ako, bitawan natin doon sa may building na nakita nyo kanina. Mga kadabarkads, sa tayong location, no? Yung tinuturo ko kayo, nasa puno tayo. Ayun yung building na yon dito sa Robinson, no? Tapos ito kasama natin si Dave, magiba-giba. Ito yung ibon. Pakita mo muna nga, Dave, yung ibon. Ito yung ibon, ha. Yung ting-sing-sing nyo. Ano? Parang yung sing-sing nyo. OFPC ba yan? Well, OFPC. Yan. So si Dave, magiba ang may hawak. Makakawi ka yan, Dave, sa tingin mo? Wala, siya. Yan. Yan, ha. So, papakawalan natin dito. Maganda naman yung panahon, tsaka maluwag. May kita natin kung siya pupunta ngayon. Eto.
Ito na yung kalapate ha. Sana makauwi ha. Ayan. Ayan yung building oh. Nakamuhi ka ha. Ayan na. Pagdi. Diretso building oh. Ayun siya. Yun. Nag-iikot-ikot. Naimilis ako siya na dapong building dito. Ang daming building eh. Ayan o. Ayan building dyan o. Yan. Nag-ikot-ikot lang siya eh. Saan na napunta yun? Ayan. Kita niya mga kadaver guys o. Lawak ng pinagliparan. Ito banda siya umiikot. Di natin makita na banda. Ayan. Baka sa village siya sa tumira. Kita nyo naman sa village o. So eto na nga. Ayan. Hapon na. Ayan. Dahil natin dinaanan pa. So wala siya rito. Ibig sabihin baka dumiretso na talaga sa Olongapo or nagpadagit sa iba kasi nalaman niya na ikakakaw siya pag umuwi siya dito. Ika-club training siya pag umuwi siya dito. Siguro napaisip siya dito lang ako sa malapit para hindi ako may club training. Ayan, wala talaga siya. Ayan o. Kung sino man nakahuli, alagaan mo ha. Na-disorient kasi talaga yung ibon na yun. Kaya yun, pag-alagala lang dito sa lugar na to. So sana kung sakasakali, makaalala na siya at makauwi talaga sa tunay na may-ari niya. Pero kung hindi talaga makauwi, yung makakahuli, alagaan nyo na. Oh. Dito ngayon tayo sa taas. Doon natin siya banda binitawan sa malaking building na yon. Doon tayo nang galing kanina. Siguro pa libot-libot lang siya doon kasi pumunta banda sa may village eh. Baka gusto ata magpadagit. Siyempre may yaman. Pero hindi ko lang alam kung may nagkakalapate ron. Pero ayun, sana kung sakaling may makauli sa kanya, ilaghaan siya. Maganda sana kung sa may mismong amo niya siya makakauwi. So malapit na rin derby ng summer race. So 2 linggo na lang siguro pagitan. Yan, malapit na yung, alam ko ngayong May yun eh, May 15 o 17 start na ng first lap nga ng derby. Yan sa MFC. So pero alam ko hanggang matnog lang 4 laps. Yan, so sana tumagal 3 natin kalapati nga. Syempre si Celso, si Ramon, tapos si Marites. Ayan. Dito tayo nakaraan na nag-ice candy. Tapos dyan siya bumaba noon. Kaso nga lang ngayon, wala na talaga siya. Kadaver Cats, update tayo. 5:50 na. Di na nga nakauwi rito. Yung dagit ni Louie. Speaking of Louie, eto. Yan, gupit cornet. Yan sa gupit mo. Pabangs ka na. Wow, teka, lupit ng saranggola ni Louie ah. May design lang. Galing ah oh. Stigo, may design siya ng gola ni Louie. Yan, Louie, di na nakauwi yung kalapating na dagit mo dito. Inagis ko sa may kanto. Ano sabi mo? Di maganda. Sana makauwi na sa may-ari niya, no? Oh, yan. Baka dumiretso sa'yo, ha? Hindi. Di nga turuan nyo kasi sana may diretso, eh. So, ayun lang mga kadaver kasi yung video nga natin ngayon. Hindi na talaga nakauwi yung kalapating na dagit nga ni Louie. Kung sakaling mahuli man siya ng ibang tao, alagaan siya, di ba, Louie? Oh, yun. So, ayun lang, goodbye! Yes.